Ladies and gentlemen, ang ating pag-usapan sa ngayon ay dito natin nakikita na mismo sa Senado, marami ang traitor, marami din ang sinungaling. At sa mga sinungaling, merong tao na marunong tumanggap ng pagkakamali at merong tao na ayaw tanggapin ang pagkakamali. Sa pagkakamali na sinasabi ko ay nagkamali sa akala o nagsinungaling. Pero ang pagsisinungaling, para matawag mong isang tao na nagsinungaling, ang ibig sabihin lamang po ay alam niya na hindi totoo ang kanyang sinasabi, and yet kinikwento pa niya. May iba naman na maling akala. Ngayon, kung titingnan mo, ano kung ihambing mo ang dalawa yung maling akala at saka yung alam niya na mali ay halos pareho lamang ang kanilang kasalanan. Doon na yan na magmamatter sa dulo. Pagkatapos na masabi ang pagkakamali at kung siya'y humingi ng tawad, nang ibig sabihin ng pagkakamali niya ay walang malis, walang malisya, walang intention na manakit ng loob. Kung hindi, nagkamali lamang siya ng pag-akala. At yung pagkakamali ay isa po yan ng indikasyon na yung katalinuhan mo sa likod ng utak mo ay hindi mo ginamit para alamin mo muna ang isang bagay kung kumpirmado ba o hindi. Sa salitang kumpirmado o hindi, diyan ka na kukuha ng humugot ng tip. Dapat ko bang sabihin ito? Nakakasakit ba ito ng damdamin? Ang sinasabi ko po ay patungkol po sa naging aksyon ni Senator Ping Lacson na nagkwento siya at naipost pa niya sa kanyang website na sumakay daw si Bato sa kotse ni Pia Cayetano nang pumasok sa Senado. Mahina ba ang ating ano? Mahina ba ang ating sounds? Tingnan natin. Hello, hello, hello. May sa tingin ko malakas naman. Bakit malakas? Idikit ko na lang. Okay. So, ulitin ko na lang, no? Para naman sa kaklaruhan ng lahat. Ang usapin nito ay nagsimula po sa ginawa ni Panfilo Lacson bilang senador na kanyang sinabi na parang may pagmamayabang pa na si Bato de la Rosa, pagpasok niya nung isang araw sa Senado para magbuto-buto kung sino ang bagong Senate President, ay sumakay daw siya sa sasakyan ni Pia Cayetano. Because of that, dahil diyan ay nagsalita si Pia Cayetano at tahasan niyang sinabi na hindi. At tahasan niyang sinabi, siguro naman nakikita ninyo, hindi pa dumating si Bato na hangos na tumatakbo mula sa ibaba ng Senado pataas. Ay nandun ako, katabi ako ni Risa Hontiveros. So, paano mangyari na sa akin nung sumakay si Bato de la Rosa? Yan ang tanong. Which is, pagkatapos ni Pia Cayetano magsalita, ay kaagad-agad naman naging gentleman si Panfilo Lacson at tinamin niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Pero dito naman, ihambing naman natin sa ginawa naman ni Kiko Pangilinan na sinigawan niya si Ruben Padilla na I'm not yet finished. Kumbaga may pang-asar, naggalit kay Robin Padilla. Kasi umaasta si Robin Padilla na magsasalita habang sila ay nagdidebate sa plenaryo. Kinasasama ng loob ni Robin Padilla yun. At kahapon pa yun nangyari na pinag-alsahan siya ng boses ni Kiko Pangilinan.
Kanina nagsalita na naman si Robin Padilla. Ang kanya lang hiningi, pagkatapos na humingi ng tawad ni Lacson, hinihingi naman ni Robin Padilla na magiging magalang naman si Kiko Pangilinan at hindi naman siguro mabigat sa loob na humingi ng tawad. Kagaya sa ginawa ni Panfilo Lacson. Akalain mo naman si Pangilinan. Sige, kasuhan mo na lang ako. Ganon klaseng senador na meron tayo. Hindi marunong tumingin sa kung ano dapat ang tama. May iba naman tatalakay natin mamaya. Pero bago ang lahat ng yan, siguro may ipapatugtog muna tayo na para sa aking advokasya kasi naniniwala po ako ng buong buo na walang ibang makapagsalba ng Pilipinas mula sa mga magnanakaw na hanggang ngayon yung pangako ni Bongbong Marcos na Karimulya na December 15 ay may makukulong na wala. Hindi pa nangyayari. Ngayon, para lamang makahabol sila, kinasuhan nila si Bong Revilla, ang kaso naman ay kulang-kulang ebidensya. Kaya hindi ako nagkimi na magsasabi na inimbento lamang ang kaso laban kay Bong Revilla at nakadesinyo po ito na gagawin na parang parang lamang siya. Dali Patutugin muna natin. So si Sara lang kasi gagawin lamang nila na parang pang press release sa tawag diyan, pang optics ang sabi nila ngayon. Na gumagalaw naman ang investigasyon sa flood control. Wala pa hanggang ngayon. Kaya si Sara lang talaga makapagpakulong sa mga contractors, lalo na si Gardiola na sinisigaw ni Libeste. So ito. Pakinggan muna natin ang ating awit. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so yan ang siguro ipatugtog muna natin din ang isa. Yung Toto Tirador na ginawa naman ni Alfredo Hicali. Alfredo Hicali ba yan? Sandali Alfredo Hicali. Okay. Ang ginawa niya, ang reggae na tempo ng pagpatugtog ng Toto Tirador. Yan. Ito. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador.
sa mundo. Hindi ka umiwas, diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanong Tama na yan, no? Marami na. So ngayon, ang ating pag-usapan, balik tayo doon. Bago ko isalang ang video na ating pag-usapan, ay nais ko lang muna bigyan ng konteksto ito. Sinabi ko na kanina, patungkol kay Pia Cayetano. Si Pia Cayetano na nagreklamo sa sinabi ni Ping Lacson na siya ay sinakay niya daw sa kanyang kotse si Panfilo Lacson, si Bato. So ngayon nagreklamo si Pia Cayetano. So, ibig sabihin, ang kay Ping Lacson naman, kagandahan naman sa kanya is madali lang sa kanya humingi ng tawad. Ito naman si Kiko Pangilinan, nagreklamo si Ruben Padilla laban sa kanya na kasi sinigawan niya kasi si Ruben Padilla. Na hindi pa ako tapos. I still have the floor sa English. Ngayon, nagreklamo si Ruben Padilla kasi sinigawan niya si Ruben Padilla. Ang hiningi naman ni Ruben Padilla, dapat gumawa rin si Kiko Pangilinan kagaya nung ginawa ni Lacson na humingi ng tawad kay Pia Cayetano. Alam mo nangyari? Mas matapang pata si o malakas lang talaga, walang ugali si Kiko Pangilinan. Kumasok ka na lang, sabi dito, doon natin makita sa ethics. Grabe. Yan ang tawag ko dyan ay, yan yung mga kabubuhan ng isang matalinong senador. Pride kung tawagin. Tapos may isa naman, lumalabas po talaga na established na si Tito Soto ay nagtatraidor siya sa kanyang mga kasama. At in the process, nilagay niya sa balag ng alanganin ang dignidad, ang integridad, at ang honor o paggalang sa Senado. Ang kanyang ginawa, noong araw na pumasok si Bato sa Senado, ay alas 7 pa lang, alas 2 pa yung sesyon. Alas 7 pa lang ng umaga, nakipag-usap na siya sa NBI agent. At pinakita ng NBI kay Soto ang warrant of arrest ng ICC laban kay Bato. Pinayagan, pinakain pa ni Soto ang mga NBI agent. 4 na po na ahente ng NBI nagbabantay lahat ng dadaanan sa Senate building o GSIS building ay pinustihan na ng mga NBI agent. Kaya nang pumasok si Bato sa Senado, sakay pala siya inamin naman ni Alan Peter Cayetano na sa kanya sumakay si Bato. Hindi, pala. Malamig. Painitin mo. Painitin mo. Malamig lang ko ang aking aircon. So, umami naman si Peter Cayetano na sa kanyang kotse sumakay si Bato.
Kaya sinabi niya, nung nagsesesyon na sila, na magte-take over na sila bilang bagong pamunuan sa Senado. Sinabi niya na 13 na sila nabuboto. Kasama niya diyan at kung darating si Bato, ay sinabi niya lang kung darating pero alam niya na darating dahil nakasakay na pala sa kotse niya si Bato. So pagpasok ng kotse ni Alan Peter Cayetano sa loob ng Senado, saka bumaba si Bato at umakyat. So nakita yun ng mga NBI agent. Hinabol ngayon siya. So ayon naman sa report ni Magtibay o Matibag, dalawang ahente na babae ang unang pumasok. Dadakma, huli kay Bato. So si Bato naman, tinakil niya yung dalawang babae na ahente at tumakbo pataas. Ilang floor ba yan? 1, 2, 4. So, 4 na hagdanan. Eh, matanda na siya, 65, nakayanan pa niya tumakbo. Pagkatapos dun sa pangatlong hagdanan, ay natumba doon si Bato. Buti nakabangon siya uli. Doon nasugatan ng kamay niya. Pagkatumba niya. Hanggat sa dumating siya sa plenaryo, sa session hall mismo. Hangus na hangus. So, hindi na siya naggalaw nung nandun na sa plenaryo. At pinagalitan na ng Senate kasi nagbago na. Ang Senate President na ngayon ay si Alan Peter Cayetano. So, anong nangyari, nagkaroon ng motion, hindi mo na promotion na, motion, na iko-contempt itong mga NBI agent na humabol. So, kinontempt yung siyam na NBI agent. So, hindi makakalabas ngayon ng NBI agent kasi nakakulong na sila ngayon sa Senado. Nung later na lang, nagkipag-usap si Matibag kay Alan Peter Cayetano at saka ibang pa mga senador kasama na si Bato. So, ang naging tawag nating kompromiso nila sa isa't isa ay papayagan ng Senado na i-turn over kay Matibag yung siyam na ahente ng NBI at ang NBI na lang ang kukulong sa siyam na ahente nila. At siyempre, at gagawa ng investigasyon ng NBI kung ano ba talaga nangyari at yung sa Senate na OSA kung tawagin, Office of the Sergeant at Arms, na gumawa din sila ng investigasyon kung ano talaga nangyari. Pero one thing is clear, na hinahabol si Bato ng NBI agent. At doon yun nakikita sa CCTV. Ang naasar lang ako nito sa ABS-CBN, ginamit ko yung pinilabas nila na video ng CCTV ng Senado. Senado ang may-ari ng video. Akalain mo ba, kinapiright strike pa ako ng ABS-CBN? Hindi naman kayo may-ari ng video na yon. Kaya mula ngayon, hindi ko nagagamitin ng ABS-CBN na yan. Akala ko naman hindi naman kayo may-ari ng video tapos aakuin nyo sa inyo yon. Kawalang kwenta. So anyway, dito naman tayo ngayon. So ang nangyari, naging kompromiso, igagalang naman ng NBI, hindi sila aaresto habang hindi pa tapos ang usapin at parang ang NBI ang dudulog sa korte. Hingi sila ng utos ng korte na arestuhin si Bato. That is besides the point na si Bato naman ang abogado niya ay pumunta sa Supreme Court. So, pero ulinigan ko mukhang hindi pa na-aksyonan hanggang ngayon habang nag-uusap tayo. But then, ito naman, yung ginawa ni Tito Soto na alas 7 pa lang ng umaga ay katraidoran sa buong Senado at nalagay sa balag ng alanganin ng Senado. Kasi kung hindi siya nakipag-usap doon, ay malamang na prevent. So kung napiprevent, sana hindi na sana ito nalagay sa balag ng alanganin ang kahihiyan ng Senado. At because of that, so ano ngayon ang gagawin natin? Nalagay na sa balag ng alanganin. Pero si Soto ang traidor dito. Kasi kung sinabihan niyang inbedient, huwag niyong gagawin nang pumasok kayo sa loob ng Senado at doon kayo mag-aresto. Ay wala na sanang problema yun. Pero lahat ng mga drama na ito ay nagmula po ang hugot nila sa kanilang galit sa mga Duterte. At dahil naman si Bato ay kakampi ng Duterte, yan po ang katotohanan dyan.
Good afternoon, si Attorney Jose Alan Mendez de Belen. Mas traidor ang mga maka-administrasyon ng senadores. Ganon nga ang napapansin ni Attorney Alan de Belen. So, ngayon, nangyari, kinabukasan, nag-anunsyo pa si Bato. Sino si Ping Lacson? Gusto niyang hiyain si Pia Cayetano na sa kotse daw na Pia Cayetano, sumakay si Bato. Pagkatapos ito na naman, ang kay Ruby naman at na-issue at saka kay Kiko Pangilinan, puro sila anti-Duterte. Akalain mo, naghingi na nga ng tawad, nag-apologize si Lacson kay Pia Cayetano na hindi pala totoo yung kwento ni Lacson, ay naging maluwag kay Ping Lacson umamin na mali siya. Ito naman si Kiko Pangilinan, ano meron ka? Maswerte ka lang, nanalo ka. Ibig sabihin, nakita mo ng karakter ng dalawa. Mas paniwalaan ko ngayon si Lacson. Mas doon ako nang titiwala kay Lacson kumpara kay Kiko Pangilinan. So, pagkatapos, nagsalita si Marcolita, si Senator Marcolita. Ang speech niya tumututok sa ganito. Gusto niya na itong 5 senador, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, si Ping Lacson, at saka si Tito Soto, bawiin nila ang Senate Resolution nila number 395 na kung saan sinasabi ni Pangilinan, ni Bam Aquino, ni Risa Hontiveros, ni Lacson at saka ni Soto na hinihimok si Bato na sumuko na lang, katarantaduhan. Alam mo ba kung susuko si Bato? Sino ba ang nilagay sa hiya? Hindi si Bato. Hinilagay sa hiya ang buong Pilipinas. Akalain mo naman walang jurisdiction ang ICC sa kay Bato, tapos papasuko mo sa walang jurisdiction. Ibig sabihin nun, sumusuko ka. Yung bansa ka lang lulusubin ng isang bansa, magkipagpatayan. Ito ngayon, kusang loob na ibibigay mo. Ganun po ang nangyari. So ngayon, isa sa sinasite dito ni Marcoleta ay yung katotohanan na nagpalabas ng subpoena ang PNP at saka yung DILG para kay Bato at sagutin ni Bato ang akusasyon ng AJK. So, ang ibig sabihin, binlag ko na ito nung isang araw pa. Sabi ko, dahil nagpalabas ng subpoena sila sa DILG at PNP na pinapasagot si Bato, ang ibig sabihin, they are taking over jurisdiction sa kasong ito. So kung they are taking over the jurisdiction, ang mangyari niyan, mawala na yung dapat bitawan na ngayon ng ICC ang kaso laban kay Duterte. Kasi naipakita na ngayon ng Pilipinas na kaya naman pala ng Pilipinas i-handle ang kaso. Willing naman pala ng Pilipinas i-handle ang kaso. So kung pagpatuloy nyo yan, gagamitin ngayon ng abogado ni Duterte na rason para ipadismiss na naman ang kaso ng ICC dahil gumagalaw na ang Pilipinas. Alam mo, si Attorney Jose Alan de Belen, ang alam niya itong tinatawag namin na law of complementarity. Ang mga international tribunal ay nagkakaroon lamang sila ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga sa mga kasong krimen kung ang bansa kung saan nangyari ang krimen ay hindi kaya na maglilitis at maghusga. O di kaya, unwilling. Ano sa Tagalog bang unwilling? So, kulang sa walang hindi naman masabi natin takot. Ayaw lang talaga, unwilling. So, ngayon, yun naman ang kanilang nakikita sa kaso kay Duterte, unwilling ang Pilipinas. Pero ito ngayon, nagbago ng sitwasyon. Pinasabpina na nila ngayon si Bato. Nagpapakita lamang yan ng will. May political will pala ang namumuno ngayon sa ating bansa. So kung may political will, inconsistent na ngayon, salungat na ngayon yun sa inyong tayo na isuko nyo si Bato.
So ano mangyari? Sa isang banda, gusto niyo isuko si Bato sa sa ICC kasi may warrant of arrest ang ICC. Sa isang kabilang banda naman, pinapasapinan niyo si Bato para sumagot sa mga AJK. Ano ba talaga sa dalawa ang gusto niyo? Hindi pwede mag-exist ang dalawa at the same time. You have to choose. Ha? So, nais ko lang pansinin itong isang troll dito, PM ang pangalan niya. Troll kasi yan eh. Yan ang mga binibigyan ng mga maleta. Sabi niya, grabe ka kalbo. Depend mo pa yung mamamay. Bakit meron ka bang ebidensya na pumatay si Bato? Sige nga. Anong gusto mo? May ebidensya ka na ba? Akusasyon lang yan eh, kung sino-sino kasama ka na umaakusa. Kaya wala kang wala kang sa lugar kung magsasabi ka na i-defend ang mamamatay tao. I will defend Bato kasi sa ngayon ang pinag-usapan dito ay hindi lang yung krimen na maaring nagawa ni Bato. Ang pinag-usapan dito ay dignidad ng ating bansa. So ngayon, pag ibinigay mo yan, nalalagay sa kahiyan ng bansa natin, hindi pala natin kaya na parusa ng ating sariling kriminal. Ganun lang ho yung ibig sabihin yan. Tapos ginawa pa ninyong sheriff si Trillanes, di ba? O ikaw, Ronel, hindi po ako mali. Base po sa batas ang akin, Ronel, na sinasabi. Kayo base sa chismis. Okay? Pakinggan na natin ngayon itong palitan sa Senado kanina. Unahin natin pakinggan si Pia Cayetano. At least makita din mo to, may kagandahang asal talaga din naman si Ping Lacson kumpara naman kay Kiko Pangilinan. The champion, Red Bull dance your. And our civil code also requires. Pleasure of the lady from Tagigan Pateros. Yan. Thank you, Mr. President. Mr. President, very briefly, I rise for a short manifestation, which is very personal to me. Our rules are very clear, and every member of this chamber is expected to observe decorum, respect, and fairness towards one another. This is the foundation of parliamentary democracy and collegiality in this institution. And this is what the public deserves, for us to act with respect towards one another. As public officials, we are also bound by the Code of Conduct for Public Officials. And our civil code also requires that everyone acts with justice, gives everyone his due, and observe honesty and good faith. I would like to believe that in my 20 years, almost 20 years in the Senate, I have conducted myself with respect towards my colleagues regardless of political differences. Mr. President, today, a public statement was made by our colleague, Senator Ping Lacson, which was also posted in his YouTube page, suggesting that my vehicle was used to assist Senator De La Rosa in entering the Senate premises, which I quote, "Ang pagkakaalam ko, at least silang dalawa lang mag-ate, Cayetanos, ang nakakaalam tungkol kay Bato na darating. Dahil ang pagkakaalam ko, nakasakay si Bato sa kotse ni Senator Pia." Before I proceed, welcome, Senator Bato. I am happy na nakapasok ka. Wala akong problema na nakarating ka. But Mr. President, I go back. But Mr. President, I go back. Sinabi man niya na sa pagkakaalam niya, ang katanungan ko po, Mr. President, nag-abala ba kayo mag-double check? Bago niyo yan sinabi sa public. Because despite that qualification, the statement was publicly conveyed in a manner that created the impression that I was directly involved in facilitating Senator De La Rosa's entry into the Senate premises. Again, okay lang po sa akin na nakarating siya dito. Wala ho akong problema doon. Let me state this clearly and unequivocally. That statement is false. Kaya, yung statement ni Lacson na si Pia Cayetano nagsakay kay Bato para papasok sa Senado ay hindi totoo.
Senator De La Rosa did not ride in my vehicle, nor did I have anything to do with facilitating his presence in the Senate last Monday. Ni hindi ko nga alam na darating siya. Nalaman ko lang na darating siya dahil ang minority floor leader na kapatid ko tumayo dyan and he addressed the Senate President and nagpasalamat siya sa public service ng Senate President, Senator Tito Soto, which I also believe is well-deserved. Sinabi niya na maganda ang pakitungaan sa kanya ni Senate President Tito Soto. And then sinabi niya na we have the numbers and Senator Bato is present. Nagulat din ako. Katabi ko si Lawrence, ako, nagulat ako, wala akong idea. Ni hindi ko alam kung nasan siya, ni hindi ko alam na malapit na siya. I have no idea kung nasan siya. So kung paano nadamay ang kotse ko is a mystery to me, dear colleagues, and the public. In fact, Senator Kiko can attest, you saw me downstairs sa basement dahil pareho kami dyan madalas dumaan at sabi niya pa sa akin, oh, dito kayo nagdidiskusyon ng staff mo, hindi na dun sa hagdanan dahil ilang beses ko na siya naharangan sa hagdanan, sa hallway na napakakitid, na nagdidiskusyon with my staff. Sabi ko, oo nga, ang haba ng mga diskusyon namin. Siguro naman kung dala ko si Senator Bato, medyo kinakabakabahan ako na makita ako dun ni Senator Kiko, di ba? So, it is a mystery to me. Paano ako nadamay at yung sasakyan ko? If the gentleman wanted to know paano nakarating si Senator Kiko, then why not ask him? Sorry, Senator Bato, kung paano nakarating si Senator Bato, then ask him. Or ask the now Senate President, who was the one who said that nandyan na siya. Wala ko talaga akong alam. So, Mr. President, a false public imputation, whenever made, is exactly what the above-mentioned rules were designated to prevent. Unverified allegations about a colleague falls below the standard of professionalism that is demanded of public officials. Magulo na nga ang mundo, magulo na ang Pilipinas, wag na nating dagdagan. Don't say things about your colleagues that are not true. I trust that under the leadership of my brother, Alan Peter Cayetano, whom I know, not just as a public servant, but as my younger brother, this chamber will conduct itself with sobriety, fairness, and respect for the truth and respect for one another. Mr. Senate President, I will keep this manifestation short. Napakarami pa akong trabaho. Mag-aaral pa ako para sa hearing ko on the rising prices of electricity. Mag-aaral pa ako to support our colleagues who will be the next chairperson of the Committee on Health, the Committee on Energy, at napakarami pa ho nating trabaho kailangan gawin. So I leave that as it is, and I hope that this will not be repeated again. Thank you. Senator Marcoleta, can we give way to Senator Lacson since Thank you, Mr. President. Go ahead, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. President. Yeah. Can we give Magtatanong lang sana ako, Mr. President, kay Senator Pia. Mga ilang tanong. Will Senator Lacson also interpolate This is just very short a manifestation? Pero Senator Mr. President, Marcoleta, ako po nakatayo na rito bago pa siya tumayo. Siguro po, kung Would you sino allow yung unang me, tumayo. Senator Lacson, just because he was first, but he was mentioned, so I am in the quandary of who of the two gentlemen will give way. May I, Mr. President? Yeah. Senator Marcoleta, may I ask you this personal favor since the gentleman was mentioned? Sige po, mas matanda naman siya sa akin eh. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. President. Senator Lacson is recognized. I want to put it on record that I sincerely apologize to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made a public statement because I thought it was just a very not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski kanino pa siyang nakasakay na sasakyan, lalo na from the majority, sa tingin ko wala naman pong problema, walang issue. Kaya parang isip ko, okay lang yung i-share ko yung information that I received from, ang sabi ko, from a fairly reliable source. Now, if it is false, then, or
even if it is not false, then I sincerely apologize, Mr. President. Well, Senator Pia said that she will leave it at that, so I will not refer it to any committee. Senator Lacson apologized, you accepted. If I may just interject that it might seem innocent, Senator Lacson, but to those who are commenting, they think it's a crime, even because people got confused with the timeline, that when he got here, we didn't know there was an ICC warrant and everything. I told the media after my sister speaks, sa akin siya nakasakay, and I did not tell my sister, and I did not tell many of the members in the majority that he will attend. Ang sabi ko lang, please be there. Senator Marcoleta. Mr. President, tatanong ko lang po sana kay Sen. Pia, kung halimbawa po ako'y nakisakay sa kanyang sasakyan, siya po ba o ako'y nakagawa ng isang krimen dito sa ating bansa? Sa akin lang po, kung kahit sino sa mga kasamahan natin dito na they need a ride, na nangyari na yon. Minsan may event tayo, sumasakay ako sa kotse ni Senator Mig Subiri, nakasakay na rin ako sa kotse ni Senator Loren, nakasakay na rin ako sa kotse ni Senator Angara. Sino pa sa inyo hindi nagbibigay sa akin ng ride? I would be happy to give a colleague a ride. But I'm just saying, that's why I had to repeat na I don't have an issue with Senator Bato arriving in the Senate. I have an issue with the aspersion of malice na parang patago kong pinarating dito na gamit ang kotse ko na walang katotohanan. Kaya to answer your question, wala naman hong masama doon. Yun nga po eh. Siya na rin po ang umamin na wala naman pong masama, ay ba't kinakailangan pong gawan pa po ng post yun? Pangalawa pong tanong, Sir President, Senator Pia. Kung halimbawa po, ginawa ko yun, nakisakay ako sa inyo, dahil meron lang akong gustong pagtaguan. Hindi po ba napagtitibay natin, nakasabihan nating mga Pilipino, at nakuha ko naman talagang magtago dahil nakisakay nga ako sa inyo. Hindi ba napatunayan natin ang isang kasabihan, Mr. President, Senator Pia, na nagtatali-talinuhan ng matsing, nauutakan pa rin. Salamat po, Mr. President. Mr. President, this is not a response to Senator Marcoleta's questions or statements, but I just also want to put on record na yung tinatanggap ko po yung apology ni Senator Lacson. Wala akong problema sa akin yon. Kaya lang po, ako'y nakikiusap sa lahat ng kasamahan natin na mag-ingat naman tayo sa statements because these are very troubling times. Everybody's so sensitive. Kung sino yung kakampi mo, lahat na ng ginawa niya tama. Kung sino yung kagalit mo, lahat na ng ginawa niya mali. So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about anything that would create any negative implication on your fellow senator? Sana po wag ganon. Yun lang sasabihin ko. Sana walang ganon. Kasi kung wala namang intensyon, di wag na lang sabihin, di ba? Yun lang naman po ang sa akin. Thank you very much. Yes, emotions are high, but we are all called to a higher calling. We all have sentiments. I don't think it will be stopped. It will come out in the next few weeks depending on the issue. Having said that, an explanation was made. So, To the people, of the proper authorities, to the people, sponsors of Senate Resolution number 395, four of whom, despite differences, I have my respects, except for one, Mr. President, are urging Senator Ronald De La Rosa to voluntarily surrender to the peoples of the proper authorities and seek judicial remedies in accordance with the Constitution and applicable laws and rules. Mr. President, you wanna... I respectfully oppose. Yan ang binabanggit ni Marcoleta, yung kinukot niya, yung sinasabi ni Bam Aquino, ni Kiko Pangilinan, ni Risa Ontiveros, lahat ng mga anti-Duterte. Kasama na si Ping Lacson at si Soto, na inihimok daw nila o ini-urge nila si Bato na sumuko na lang para doon daw kumuha ng remedyo. Tama ba yun? Sabi naman ni Marcoleta dyan, paano ka makakuha ng remedyo kung nandun ka sa dihig? This resolution on the ground
that the moment Senator De La Rosa surrenders, he will be immediately brought outside Philippine territory and deprived of the protection and remedies of Philippine laws and courts. To surrender Senator De La Rosa is to effectively surrender Philippine sovereignty itself. Tama, gusto ko lang idiin. Kung susurrender si Ronald De La Rosa, ay para niya na ring sinuko ang buong Pilipinas. Kita mo matalinhaga ba yan? Madali lang intindihan yan. Pakinggan natin si Marcoleta. International Criminal Court Pretrial Chamber 1, Mr. President, has confirmed that it issued a warrant of arrest against Senator De La Rosa on November 6, 2025. It unsealed the warrant only on May 11, 2026. The warrant orders the arrest and surrender of Senator De La Rosa under Article 102 of the Rome Statute. To surrender Senator De La Rosa is to deliver him to the custody of the ICC in the Netherlands, a foreign jurisdiction where Philippine laws have no force and Philippine courts can do nothing. Yan. So paano pa makakuha ng remedyo o relief si Ronald De La Rosa doon kung wala man lang siyang doon, boses, hindi in Philippine court? While the sponsors pretend that they want Senator De La Rosa surrendered to authorities in the Philippines, in reality, they want him handcuffed. Kunwari pa to si Pia Cayetano, si Hiri Santiveros, si Bam Aquino, at saka si Kiko Pangilinan, at saka si Lacson, at saka si Soto, na hinihimok nila si Soy Kwan na sumuko. Pero in realidad, ang gusto na makita nila at na mapahiya si Bato at mapusasan. Dragged to the airport, dumped on a plane, and banished to the clutches of the ICC in the Netherlands. While the sponsors claim they want Senator De La Rosa to avail of Philippine judicial remedies, in reality, they want him removed from territorial jurisdiction of the Philippine courts. Kaya kunwari, nagmumungkahi na para makakuha daw ng remedyo, pero ang katotohanan, paano naman makakuha ng remedyo? Nandun na siya sa dahig. And therefore deprived of the rights and remedies that every Filipino enjoy under our laws and constitutional protection of due process. In fact, Mr. President, if the sponsors will have their way, the Senator De La Rosa is transported to the Netherlands. The constitutional issues now pending before the Philippine Supreme Court will become moot and academic. Yan ang gusto kong punto. Kung sumuko si Bato, para niya na ring binabastos ang Supreme Court natin. Akalain mo sa Supreme Court natin, diyan nakabinbin ko ano magiging desisyon ng Supreme Court. Pag tinanggal mo si Bato, wala nang desisyon ng Supreme Court. Moot and moribanda ang lahat. And with that, parang sinampal ni Bato ang Supreme Court kung susuko siya. The Philippine Supreme Court will be ousted of jurisdiction and prevented from fulfilling its constitutional mandate. There will be no end to this constitutional crisis, for in the years to come, the ICC, with much delight, will pick us up one by one, Mr. President. Only the Supreme Court, Mr. President, can stop this nonsense. The sponsors of Senate Resolution number 395 cited the service of warrants of arrest on the late former Senator Juan Ponce Enrile, former Senators Laila de Lima, and former Senator Antonio Trillanes. But please take note, Mr. President, they did not mention that their co-sponsor, Pampilo Lacson, evaded service of arrest warrant. The sponsors acknowledged that the late former Senator Enrile, former Senator De Lima, and former Senator Trillanes were all subjected to arrest warrants issued by local courts. For the record, Mr. President, all of them have exercised their rights under Philippine laws and availed of Philippine judicial remedies. Yet the sponsors are blind to the peculiar situation of Senator De La Rosa,
unlike the late Senator Enrile et al., who face arrest warrants issued by Philippine courts, Senator De La Rosa is facing an arrest warrant issued by the ICC, a foreign court which jurisdiction the Philippines does not recognize anymore. Moreover, unlike the former Senator Enrile et al., who availed of the rights and remedies of Philippine laws and courts, Senator De La Rosa will be deprived of all this, as he will be banished to foreign land on the other side of the planet, beyond the reach of Philippine laws, and forever detached from his family and constituents. Therefore, if the sponsors are sincere in their desire that Senator De La Rosa be accorded the same rights and remedies as those enjoyed by Senator Enrile et al., they should not allow his surrender to the ICC. They should instead withdraw Resolution number 395. The sponsors recognize that under Republic Act 9851, it is the regional trial court that has exclusive original jurisdiction over offenses constituting crimes against humanity. This statement of the sponsors reinforces the position of the majority that the ICC warrant of arrest should not be implemented against Senator De La Rosa, and he must remain under the Senate custodial protection under the ICC arrest until the ICC arrest is quashed by Philippine court. First, Section 18 of RA 9851 provides that it is the Philippine Regional Trial Court that has exclusive original jurisdiction over crimes against humanity. Section 17 allows the transfer of jurisdiction to a foreign court only by way of extradition and provided by the Philippine court, provided the Philippine court is unable to try and decide the case. Therefore, RA 9851 itself bars the ICC from taking jurisdiction, the acts attributed to Senator De La Rosa. Kagaya po ng nasabi ko na kahapon, Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC. At wala na po tayong membership sa Rome Statute sapagkat nag-withdraw na po tayo. Sa makatid, wala na pong treaty. Yun po ay nakasaad sa Article 17 ng 9851. Second, at the United Nations, the Philippine government, through the permanent representative, pronounced that the state policy under RA 9851, Philippine courts have the exclusive jurisdiction over crimes against humanity. It also declared that Philippine courts have the competence and capacity to try and decide these cases. Eh kung ganun po pala, this is the national policy already articulated even before the halls of the United Nations. Eh bakit pinipilit pa natin na iserve ang isang warrant of arrest na hindi na natin kinikilala ang jurisdiction ng lintig na ICC na yan? Tama! Hence, the Philippine state policy is to assert and exercise local jurisdiction rather than recognize foreign jurisdiction such as that of the ICC. Third, the Philippine government has assumed and exercised local jurisdiction under RA 9851 over the crimes arising from extrajudicial killings allegedly committed by Senator De La Rosa. Philippine local jurisdiction already set in when Senator De La Rosa was served a subpoena by the CIDG in connection with its investigation of said extrajudicial killings. Gusto ko lang sabihin na pagpalabas ng subpoena ng PNP kay Bato ay ibig sabihin po ay aktibo na ginaganap ng PNP ang kanilang jurisdiction sa pag-imbestiga. So kung ganon, edi wala na silbi ang ICC kasi ginagawa naman natin ang investigasyon. Senator De La Rosa has stated that he is ready to respond to the subpoena. It is of no moment, Mr. President, that today the CIDG withdrew the subpoena. It is a legal ruse. It's a legal ledger domain. Ang akala nila kung withdraw nila yung subpoena, wini-withdraw na yung case. No, Mr. President, the case is kicking and alive. It triggered already the jurisdiction of our National Prosecution Service and eventually the courts of this country. Naisahan sila, naisahan. Ako, alam mo, sa totoo lang, pakiwari ko dyan.
pakiwari lang ito, wala kong ebidensya. Pero may basehan ang pakiwari ko. Na style nila yon magpalabas sa subpoena kasi alam naman nila na may warrant of arrest si Bato. At kung lilitaw si Bato doon sa PNP, magsusumiti siya ng kanyang sagot sa subpoena, ay hulihin siya kaagad para sa ICC warrant of arrest. Diba? Style pa nila, utak mo. Pero ang matching, matalino man, ang unggoy matalino man, ay mapaglalagad din. The crimes under investigation by the CIDG are the same crimes for which the ICC has issued a warrant, Mr. President. Under the principle of complementarity, said ICC arrest warrants can no longer be enforced because there is now a genuine domestic investigation and prosecution currently taking place in this country. The assumption of jurisdiction by Philippines over the acts attributed to Senator De La Rosa and the person of Senator De La Rosa automatically and absolutely bar the ICC from exercising jurisdiction over the same acts So, yan. and on his person. Nawalan na ng jurisdiction nga ng ICC dahil sa subpoena na pinalabas laban kay Bato de la Rosa. These circumstances and by reason of the principle of complementarity and the Rome Statute strip the ICC, Mr. President, of its jurisdiction. Therefore, given that the sponsors themselves admit that under Republic Act number 9851, Philippine courts have exclusive original jurisdiction over the crimes for which the ICC has issued an arrest warrant against Senator De La Rosa, given that the Philippines have assumed jurisdiction over said crimes when it served the subpoena on Senator De La Rosa, and given that Senator De La Rosa will respond to the subpoena, said sponsors cannot but agree that the ICC warrant of arrest should not be enforced on the good senator. Okay? It should be borne in mind, Mr. President, that the protective custody granted to Senator De La Rosa is for the sole purpose of ensuring the following. First, that only Philippine warrant of arrest, not an ICC warrant of arrest, will be enforced against him. Second, upon service of Philippine arrest warrant, he shall enjoy all the rights and privileges granted by the Constitution and the laws of the Philippines. Third, that he can avail of all Philippine administrative and judicial remedies and processes. Fourth, he shall remain in Philippine territory where he can exhaust all said administrative and judicial remedies and processes. And finally, and most important of all, the jurisdiction that the Philippines has assumed over his alleged crimes under R8 9851 must be exercised to the total exclusion of the ICC. Finally, Mr. President, the sponsors of Senate Resolution number 395 question the constitutional and statutory basis of the resolution granting De La Rosa, Senator De La Rosa, the protective custody of the Senate. These purposes, Mr. President, are legitimate. They do not contravene any Philippine law. In fact, they ensure that the Philippine laws are respected and enforced in Philippine territory to the exclusion of the Rome Statute that the Philippines no longer recognize by reason of its withdrawal therefrom. The protective custody granted to Senator De La Rosa addresses not only an extraordinary threat to his liberty, but also an existential threat to the integrity of the Philippine Senate, and by extension, a grave peril to the independence of the Republic itself from foreign interference. It is a threat emanating from a source that the Philippine Constitution laws did not anticipate. A foreign entity, Mr. President, the ICC, which jurisdiction is not only questionable but also lost due to the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. The protective custody addresses a threat whose profound ramifications include regime change and outright interference in the sovereign affairs of the Philippines. To give inroads to the ICC is to enable it to structurally alter the Philippine Senate and disenfranchise Filipino voters for the arrested senator will be rendered futile, whose votes for the arrested senator will be rendered futile and meaningless. The ICC will transform Philippine agencies
as its own puppet and tools and hold hostage Philippine officials, civilian and military, against whom it can initiate prosecution anytime and in perpetuity. The Senate's custodial protection is born out of self-preservation, which is the first law of nature for both men and institution, Mr. President. The Philippine Senate has granted custodial protection to witnesses in order to ensure the continuity and integrity of its legislative hearings. It is with more reason that it can and should grant custodial protection to its members to enable them to discharge their mandate unmolested by a foreign entity like the ICC and its local tentacles and subalterns. The Philippine Senate and its members enjoy privileges and immunities under the Constitution and laws so that they may discharge their functions effectively, efficiently. Specific privileges and immunities were designed to address the usual disruption to these functions. However, they did not anticipate disruptions from a foreign source. Thus, a purposive interpretation of the Constitution and laws is necessary in order for the Philippine Senate to meet new forms and sources of challenges. For this reason, Mr. President, it adopted Resolution Number 44 and implemented the same with respect to Senator De La Rosa. The Philippine Supreme Court did not also see it coming. It has to do its job and rise to the occasion, Mr. President. In the end, the dignity and integrity of the person of Senator De La Rosa, as well as of any member of the Senate, including the sponsors, represent the dignity and integrity of the institution of the Philippine Senate vis-a-vis foreign interference. Resolution number 395 will weaken its dignity and in the process destroy its integrity as an institution that stands as the last bastion of democracy. Dapat lamang na ibasura ang resolution number 395. O yun. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Former Senate President, Minority Leader Senator Soto is recognized. Thank you. Mr. President, parliamentary inquiry. I definitely don't mind after Senator Pia Cayetano took the floor because of the allegation that was brought out in media about her. So I definitely support that. But I wonder what happened to our agenda because after the roll call, and after Senator Pia Cayetano, I was expecting the reading of the journal be approved and in the reference of business Wala before. yan. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Mamaya ko itatakel yung nangyari sa tungkol dun sa ano. Gusto ko lang stress na noong kailan ko pa 2 days or 3 days ago ko pa na i-vlog na kung saan ang subpoena ng PNP ay makawala ng jurisdiction kay Duterte at saka kay Bato. The ICC will lose its jurisdiction dahil sa subpoena na yun. So ngayon ko na nalaman na winidraw pala nila. So gusto ko lang pasadahan yung aking vlog nung isang araw pa para ipakita ko lang sa inyo kung anong epekto ng subpoena ng PNP para kay Bato. Ito po yan. Ang title ng vlog ko ay Palpak si John Vic sa PNP. So, yan po ang aking sinabi. So, ito ngayon, pakinggan natin sinabi ko. Ang pina nila, hindi lang si Bato silang pina, marami pang iba. Anong ibig sabihin nun? Mamaya ko sabihin ha. So, marami halimbawa, lumitaw. Nag-imbestiga. Nakakita na sila ngayon ng basihan. Nagsampa ng kaso. Naku, oras lay na magsampa sila ng kaso dito sa ating korte. Anong tawag yan? Anong gagawin ng abogado ni Digong? Motion to dismiss. I-dismiss ang kaso ni Digong. Bakit? Anong argumento? Your Honor, complementary, court of last resort lang kayo. Kung hindi kaya ng Pilipinas, saka lang kayo mag-trial sa akin. Ngayon, kaya ng Pilipinas pala, oh. Kinasuhan na yung kasama ko doon, si Bato.
Kinasuhan ng iba. Ano ngayon, babawiin niyo ba? O ngayon, sinabi ko na sa inyo, ano ang legal effect ng pagsampa ninyo ng kaso laban kay Bato? Dito sa Pilipinas at laban kay Karamat, laban kay Albayalde. Lahat sila. At iba pa mga polis. Ibig sabihin po, titingnan lamang yan ng korte ng ICC na, aba, kaya nyo naman pala kumaso eh. So bibitawan na namin ito. Kaya na lang magpatuloy. Ganun po mangyari. Ngayon, meron isang basihan yan. Kamakailan lamang, last month, may isang kaso na nagsimula ng trial. Binitawan din ng ICC ang kaso. Anong rason? Kasi sa bansa niya, kinasuhan na rin siya sa bansa niya. So ayaw ng ICC na makialam kung kinasuhan na sa bansa niya ang akusado. Ganun mangyari. So obligado sila magpapauwi kay Digong Duterte. So ngayon, hindi ko alam kung gagawin nila yan. Kasi kung gagawin nila, sigurado ba kakauwi sa Duterte? Magaling pa naman daw ang abogado na pumalit kay Kaufman. Wala sanang problema yan kung ako abogado ni Duterte. So anyway, yan lamang po ang ating ano ngayon. Ang ating development sa ngayon. So pakita natin ko muna sa inyo yung tinatawag na sampina. Kasi baka sabihin ako na fake news eh. Ayan ang sampina. Kita mo na. Investigation on the facts and circumstances surrounding the alleged extrajudicial killings in the Davao region. So, EJK sa Davao. So, kasama, base daw sa revelasyon ni Arturo Las Cañas. Okay. So, ngayon, ang pinadala na sa Pina ay si Bato. Sino pa? Si Bato lang, akala ko pinadala din ng ibang tao. So, harap siya kayo kay Colonel Jerome J. Ragunton sa Camp Crame. Failure to comply without adequate cause or valid justification shall be a ground for the filing of the case. Ay, indirect contempt. Mga bobo naman kayo. Walang indirect contempt. Wala kayong contempt power. Sino ba nagsabi sa iyo, John Vic? Sinong abogado nagsabi sa iyo ganon? Tanggalan natin ang lisensya. Bobo. Ay, nako. Ang daming magagaling ng mga in-appoint ni BBM. Puro magagaling. Pagtawanan kayo ng mga abogado na to. NBI, nagsasampina, wala po silang contempt power. Ang PNP, wala rin contempt power. Mag-resign na lang kayo lahat. Tapos, gusto nyo si Digong doon makukulong sa ICC. So ngayon, pag pinatuloy niyo itong kay Bato, sakaling lumitaw si Bato at gugulong ng investigasyon, naku, madidismiss ang kaso ni ha? Yan na lang. Sky Medina, nag-resign nga kasi hindi kaya. Okay, si Raymond Tribucas, si Sara, hindi pa na-impeach sa SOR. Ano? Okay, wala na yan. Ipakita ko na nauna pa ako ng vlog. Nauna pa ako magsalita ng argumento na gano'n kaysa kay Marcoleta. Ngayon may nagtatanong dito si Minda Figueroa. Ano daw ang epekto? Ito po ang epekto ng Republic Act 9851. Ito po. Jurisdiction. Nakalagay po dito, in the interest of justice, na pwedeng isuko. Pero ang pagsuko, kailangan
in pursuance of the extradition laws and treaties. Iwalan tayong treaty sa ICC kaya hindi pwedeng isuko. At nakalagay din dito sa Section 18, Prosecutor, the Regional Trial Court of the Philippines shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this Act. The judgment may be appealed or elevated to the Court of Appeals or to the Supreme Court as provided by law. So the Supreme Court shall designate, okay, yan. Dapat nag-umpisa na investigate ang Philippines, dismiss ng kaso sa ICC. Dapat gano'n siya. So with that, ladies and gentlemen, paki-like na lang po. At hindi na ako magbabasa, mahabang masyado pag marami pa akong babasahin. So, sino to si Minda Figueroa? Huwag mo. Ikaw po ang bobo, Minda Figueroa. Yes. Oy, mga Figueroa pala, mga bobo, ho. Hindi na intindihan ng batas. Binasa ko na nga sa iyo ang batas, eh. Kaya kami mga DDS ay para kami sa katotohanan. Ganun lang ho kasimple. Ikaw ka para ka sa kabubuhan at sa kasinungalingan. Ha? Okay? Hanggang dyan lang po muna. Si Perny Pinto Sr.